Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 1 ng Mayo, 2026 anyo, at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:38 na ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes. At nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa mainit na balita kay Jason Sa, na kung saan siya ay hinuli ng NBI. Ang title ko po ngayon, mga kababayan, mga minamahal, ay bakit nagkaganyan si Jason Sa? Yan po ang title ko ngayon. Ito ay isang iginagalang na broadcaster o newscaster, writer o journalist at saka political analyst o analyzer, hindi ba? Magaling ito dati eh. Bakit biglang fake news peddler o broadcaster? Bakit nagkaganyan? Marami po ang humahanga dito dati. Ay isa na ako dyan, pero ngayon ay sinampahan siya ng kasong cyber libel. Ay kasalanan niya yan, hindi ba? Kasalanan niya. Hindi bali kung magbigay lang siya ng mga kanya ng mga opinion o analyze o kung ano-ano, mga balita. Pero kasi ay iba po kasi ang alam mo, nagsasabi ka ng hindi totoo pero pinipilit mo pa. Iba po yan. Opo. At naandun po yan sa 10 utos ng Diyos. Do not bear false testimony. Ang ibig sabihin ay pinaglalaban mo pa. Hindi bali kung nagkamali ka lang talaga, hindi mo alam, ay sorry, hindi ba? Pero minsan lang. Pero pinipilit Pinipilit kasi nila na ang sinasabi pa nila sa bagay, marami sila yan Iba-iba ang label po nakaratay na si Marcos, patay na si Marcos, may sakit na si Marcos, may cancer. Ay wala tayong kwan doon, wala akong pakialam dyan kung ano talaga yan. Pero yung hindi naman nila mapatunayan o alam nila na nagkakalat sila ng fake news, ay kasalanan po sa Diyos yan You shall not bear false testimony. At lalo na yan, yung hindi bali kung magsinungaling ka na wala namang wala namang apekto sa kapwa mo o hindi mo sinisiraan o walang masasalanta, walang mamamatay. Halimbawa po, umaakyat ka ng ligaw, ay tinanong ka nung magulang, nung babae, kumain ka na ba anak? Ay opo, kumain na po ako. Pero hindi ka pa kumain. Wala namang wala namang, ay simpin, mahihiya ka naman. Bakit makikikain ka pa, hindi ba? Ganun lang po yan Hindi natin maiwasan ang magsinungaling. Kasi nga, mayroon tayong iniisip na iba na yun, ayaw mong makikain, ay simpin, mahihiya ka, hindi ba? Ganun po yan. Nagsisinungaling ka, pero wala namang apekto. Ay ito kasi sinisiraan talaga si Bongbong Marcos o de-stabilize ang gobyerno o ang bansa. Yan po ang kaso ni Jason Sa. Diyan sa paglalabas na yung health ni Bongbong Marcos ay delikado na. Yun po ay pinipilit niya, ay ayan, hinuli siya. Ngayon ay isa nga ito sa hinahangaan ko noon pero bakit nagkaganito? Bigla na lang nag-iba ang landas
Yan po ang sasagutin natin. Gagamitin po natin ang Biblia. 1 Corinthians 15:33, tatlo lang po itong verse ko, Tatlo, pero ay kahit na 10 yan, pwede. Kaya lang wala tayong oras, 1 Corinthians 15:33, do not be deceived. Evil company corrupts good habit. Yan po nakasulat. 1 Corinthians 15:33. Yung daw sumasama ka sa evil company, yung good habit mo, nawawala yun. Corrupts good habit. Do not be deceived, my beloved. Evil company corrupts good habit. Kaya mag-ingat po tayo sa mga sinasamahan natin o mga kinakausap natin o yung mga nilalakad natin. Baka mga evil sila ay mapapasama ka dyan. Hindi ba? Do not be deceived. Evil company corrupts good habit. Proverbs 13:20, he who walks with the wise will become wise, but the companion of fools will be destroyed. Yan po nakasulat Ang linaw po niyan Maaring namamayagpag sila noon nung kapanahunan ni Duterte o maaring marami silang pabor na nakuha, ay hindi po hindi po guarantee Tignan nyo po nangyari kay Harry Roque. Dati, siya champion siya ng human rights. Hindi ba? Advocate siya ng human rights. Nung napasama kay Duterte, hindi ba? Nung naging spokesman siya ni Duterte, nag-iba. At ayan nga, will be destroyed. Ang sabi po hindi ba? The companion of a fool will be destroyed. He who walks with the wise will become wise, but the companion of fools will be destroyed. Mga siraulo, hindi ba? Ay tinawag na ng Panginoon o tinawag na ng Biblia, siraulo ata itong fools The companion of a fool will be destroyed. Ay kung marami sila, ay lalo na, hindi ba? Grupo sila yan Hindi ba? Grupo sila na peddler sila ng fake news. Grupo-grupo po yan Hindi ba? Ayan na nga. Ay pag sinabi ng Panginoon na will be destroyed, ay totoo yan. Kaya ayan na nga ang nangyayari kay Jesus Pero may mas mabigat pa po ako na dahilan. Itong verse number 3. Matatakot po kayo dito sa verse number 3, Proverbs 4:16. For they do not sleep unless they have done evil. Ayan po Hindi raw makatulog Pero ito po lilinawin ko lang po ito Ito yung hindi lang na-influensahan. Ito po yung napossess ng evil company o evil spirit. Napossess na siya Kaya hindi siya makatulog. Kaya nga, yung fake news niya, normal na lang sa kanya. Hindi ka makatulog Ayan po, ay nakasulat po yan pero uulitin ko lang po at ito po ang nakakatakot dyan. Ang una kasi ay ma-influensahan ka Kaya nga ang inuna ko, yung corrupts good habit. Mabuti kang tao, pero ay kung na-influensahan ka kasi nga sumasama ka parati, kumakain kayo, nag-iinuman kayo, ay may influensahan ka. Yung sinasabi nila, sasabihin mo na rin Ganyan po yan. Pero habang tumatagal, mapupusis ka. At yan na po ang delikado, yung napusis ka ng evil spirit. Hindi mo na alam kasi Akala mo tama na yung ginagawa mo o yun nga, hindi ka na makatulog. For they do not sleep unless they have done evil.
and their sleep is taken away. Oh, hindi ba? Unless they make someone fall. Ayan po eh. Gusto nilang pabagsakin si Bongbong Marcos. Ay hindi sila makatulog. Gagawa sila ngayon ng mga fake news. Yan po ang delikado dyan. Kaya nga, ang Biblia po ay maaasahan. The Bible is true and correct and reliable. Ayan po ang masasabi ko dyan. O, totoo ba yan o hindi? Ay bahala na po kayo. Ano? Bahala na po kayo na mag-decide. Basta ako, inilatad ko lang yan kasi nga ay ako ay naaawa sa mga napipik news di ba? Ay hindi ako pwede dyan sa ganyan o hindi ako maniniwala agad-agad Opo, ay kawawa yang ganyan kasi nga naa-alter yung kwan nila yung good habits nila nawawala at ito nga kung na-possess na sila, ulitin ko lang yung mga possess ito, hindi na sila makatulog unless they have done evil. Or unless they see someone fall. Or they make someone fall. Ayan po hindi ba? Hindi naman makatulog. Ay simple, kung hindi ka makatulog, adi marami na po akong ganyan na nakasalamuha na tao. Opo. Hindi makatulog. Sige po, at hanggang dito na lang po, at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.